Lahat kaming nandito is parang iisa lang kami ng wavelength. So parang same feels and same vibes kami sa isa't isa. So yun, parang the vibe sets its own culture. Ayun, isa pa. Hello ulit. So kasama po natin mga suki nating kabisyo ang Men of Culture Podcast. So pakilala naman muna kayo. Hi guys, ako si Kev. Yan si Kev. Suki din natin to dito. Ganun na lang. Tapos Ako pa si Ern. Si Sir Ern. Hi guys, ako si Jace. Hi guys, I'm Kaz. Has. Hello, Red. Ba't di ka naka-red? Charot. Palit tayo, Ren. Ayun. So nakilala nyo na po sila bawat isa. Ano ba? Nabubula ko. Nagpakilala na kanina. Pero ako kasi, hindi ako good at names, so hindi ko maaalala isa-isa agad. So, paano nag-start ang Men of Culture Podcast? Sinong gustong sumagot? Well, nag-umpisa ng... Lapit ka, sir. Lapit ka. Ay! Well, nag-umpisa nung inuman kami nun. Tapos, parang laging nag-uusap kami about life. Yung mga ganun. Tapos parang napupatput kami sa mga deep talks, mga ganun. Tapos parang na-realize namin na bakit hindi na lang tayo, kasi umaabot kami ng ilang oras minsan. Umabot na tayo ng madaling araw, tapos hindi, paalam mo mas maganda yata pag naka-record to, na parang gawa na lang kaya tayo ng podcast. Tapos yun, nag-start ng gumawa ng GC, tapos yun, that's it. Location. Nagkaroon ng location, tapos well, at first hindi ako nakapunta. Which is ako. Tapos yan, biglang na pangalawa na doon na ako naka-join sa mga podcast. And yeah, that's the story. Start yung name. Yeah, wala akong maisip na name kaya yun na yung pinangala ko sa GC. So, Men of Culture. Men of Culture. Yeah. So, dahil wala kayong maisip na ni Men of Culture, yun na talaga. Kasi parang random topics na lang na parang sabi ko, alam mo, mas maganda lang kasi puro men kami na nun. At saka parang lahat kaming nandito is parang iisa lang kami ng wavelength. So parang same feels and same vibes kami sa isa't isa. So yun, parang the vibe sets its own culture. Parang yun, kaya nabuo yung Men of Culture. Parang iisa kami ng kultura. Isa ng kultura, tapos yung minds nyo, kumbaga nagkakatugma din. Parang lahat ba kayo, mahilig ba kayo sa deep talks lahat? Lahat about life, yung hindi lang basta maritesan, gano'n. Yung parang improving yung mga lalaki dito sa mundo. Mga improvement, sariling improvement natin, mga men, improvement ng men. Culture ng men, improve natin. So yun yung improvement. Ulit. Okay lang yan, sir. So usually po ba, paano kayo, nagde-decide ba kayo or nagpa-plan kayo ng mga topics niyo per episode? Minsan, on the spot. Meron yung parang pag-uusapan namin na sa una. Tapos biglang pag andun na kami, parang isang topic lang yung masusunod doon, tapos sunod-sunod na iba na. Mag-branch out na siya. Parang sa inuman. Biglang na lang may maiisip na, ano sa tingin mo yung ganito? Parang yan. Parang napapat pa na lang sa random topics. So ayos yan. Kung sinabing Men of Culture, di ba hindi naman eksaktong men lang yung target? Lahat naman actually, di ba? Tama, makaka-relate lahat sa topics. Yes. Ano yung pinaka-memorable moment so far na experience ninyo? Gustong sumagot? Experience ako every time na lang na parang pagpa-deep na yung tapos na yung session namin is like mangiyak-ngiyak na ako dun sa mga deep talks namin. It's really memorable. Pag parating mangiyak-ngiyak na ako sa mga topics. That's for me, that's very memorable. Yung pinaka naalala kong napanood ko na mangiyak-ngiyak ka, yung parang kung anong sasabihin mo dun sa
sa younger self mo. Oy, nanonood siya. May mga instances na ba ni sobrang into sa mga topics na kailangan may part 2 and so on? Question lang, sabi ni XT. Yung parang nadala na kayo na kailangan yung may part 2 nun. Well, actually, per parts din talaga yung mga episodes namin. So, we tend not to upload longer videos para, of course, strategy na rin for... May beaten factor. Oo. And at the same time, para matest din namin yung retention span ng mga audiences namin. So, technically, hindi naman kami naghahakot nung mga listeners or watchers eh. Parang, ang sa amin lang is, gusto lang namin ilabas yung content namin, whether matuto ka or hindi. It's all good sa amin. So, yan. Basta yung enjoyment din na talagang na-express niyo yung sarili niyo. Talagang ano yung pinaka-goal ninyo kung bakit nyo na-create yung podcast? Pinaka-goal talaga is, aside from bettering ourselves, parang, ang goal namin is, gusto namin i-document yung mga moments namin together. And at the same time, we're not asking anyone na may matututunan sila or something. So, parang, yung idea namin is not to gain followers and stuff like that. So, hindi talaga siya for profiteering or monetization and stuffs. Gusto lang namin i-express yung mga ano namin. Gatherings namin, mga thoughts namin dun sa mga labas namin. Nice yan. Oo, kasi parang sa era natin ngayon, I'll make this para magkaroon ng followers, para maging popular. Yeah. Oo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa nilalat, pero yung mga medyo DJ ngayon, mga bago, gusto nila, parang artista sila. Gusto nila na popular sila. Pero hindi naman sa lahat. Meron talaga yung iba na passionate din talaga. So far, ano yung mga challenges na experience ninyo? Abang nagpo-podcast. Lapit kayo, sir. Wala naman daw. Wala ba? Challenges? Number one talaga yung schedule. Schedule. Like to yung common time. Because syempre, may kanya-kanya din kaming mga buhay. So, yung common time, that's really a challenging Kasi yung minsan yung parang may sasabihin na date na parang gusto namin ganitong araw tapos available yung 3 ganun. Tapos yung dalawa naman ganun hindi naman pwede, parang nagta-timing talaga lahat. Kaya parang minsan parang sa ilan lang sa ilang take lang yung nagagawa namin. Sino lang available. Siyempre may iba sa amin, meron mga priorities na kailangan unahin. So that's the reason kung bakit wala din sila. But we really do understand about their time. So, ayun. So, yung sa time talaga, kasi, yun nga, adulting, guys. Adulting na tayo. May kanya-kanyang buhay din. May kanyang time. So, usually, paano po kayo nag-e-engage naman sa audience ninyo? Hindi namin yan eh. Kasi yung sinabi ni Kel, hindi kami nag-expect ng mga yung parang ang gusto lang namin parang mag-share ng ideas sa mga tao, tapos magbigla na magugulat kami na marami nang nanonood, yung gano'n, marami nagsasubscribe. So yan, parang hindi namin minsan expect na na lang, kasi gusto lang namin gumawa ng video tapos parang i-share yung mga namin ideas, tapos kung ano yung masasabi ng mga ibang tao sa namin, sa mga pinag-usapan namin, mga gano'n. Although, abangan nyo, pagka sa last part ng podcast, may spiel na kami doon. If you have any ideas or questions in mind, you can comment down below. So, I think that's one of our way to engage them. Yun. Kung nagustuhan nila, parang gano'n. Pero, usually, di ba, since parang chill-chill lang siya. Paano nyo na ibabalance siguro? Kasi 'di ba may mga dapat sigurong iwasan or parang dapat ding isipin kapag magsasalita tayo. Parang isipin natin kung anong may mga masasaktan or what. Paano nyo na ibabalance yung authenticity nung conversation ninyo sa pagiging parang professional sa podcast?
Malalim na. So, kayo naman magsabi. Mas kanina pa ako. Siguro sa amin, ang ginagawa namin is we talk about yung topics. Tapos kung ano yung pwede namin sabihin. And then, we Deliberate. yung majority ng vote, like for example, 70% of us is positive dun sa sinabi ng isa. That means, yun yung kailangan sabihin. But if, for example, 70% or 80% of us negative na, medyo hindi maganda sa atay nasabi mo, and then that's the time na hindi namin sasabihin. So basically we use yung mga reference. The more reference that we have, the more positive that it is. That's yun yung ginagamit namin. So nice naman yun. And of course, parang in addition to what he said, parang I entrust myself dito sa group na to kasi alam na nila kung anong ginagawa nila. Alam na nila. Professional sila. Adults. Professionals. Yung mga kasama ko, professionals. Hindi rin tumaoy. Kasi alam mo naman sa podcast namin, di ba? We drink. So, hindi namin nilalagay yung alcohol sa heads namin. So far, ever since kasi wala pang podcast. Parang walang nangano sa amin yung parang hate or what sa mga Hindi kayo nag-aaway-aaway. Never. Na like tuwing nag-uusap kami parang nag-share lang kami na sa tingin ko ganito, parang ganun pag may nasabi na parang hindi parang nasasabi pa rin in a positive way. Yes. Hindi siya nasasabi na parang kahit negative dapat pero In a positive way. parang kung i-advisean namin in a positive way siya. Oo, kasi 'di ba yung iba. Ay, yes sir. Parang we turn those negative stuff positive. On how to communicate. How to Communication. in a positive way. Kasi sa buhay dapat lagi kang masaya lagi positive. Yan ang goal din namin. Sabi ni Miss Jera Llobrera, ice reveal naman po sa naka-shade. Baka may pa-ice reveal talaga. Ice reveal. Baka makuha ka sa tingin ko. Ay, yan na pang sabi ko sa'yo. Sandali, nawala talaga. Anyway, paano kayo nagiging motivated naman sa pag-produce? Paano kayo nagiging consistent sa pag-produce ng podcast? Anyone? Kasi yung podcast kasi namin para kasi siyang personality development nga yung team. So, ayun ko, feel ko naman sa group namin na to, parang lahat kami motivated na maging better everyday. So, everyday din kami motivated. Hindi na kami naghahanap ng inspiration na mag-push pa kasi Nice! parang yun na yung motivation namin. Oh, so more on development din talaga siya mga suki natin. Meron ba kayong insights or lessons na pwedeng i-share sa podcasting na na-surprise kayo? Na-surprise kayo na may, lesson pala yan. Ano daw? Lesson? Oo. Time management. Time management yung lesson. Sa time management po. I mean, sa akin sa akin siguro yung lesson na natutunan ko dito sa podcasting na to is parang you walk the talk. So kung ano yung sasabihin mo, kailangan gawin mo. Dapat hindi ka panggap. Kung ano yung sinasabi mo dun sa podcast, dapat ikaw talaga yun. Hindi ka pwedeng magbalat kayo kasi fake yun eh. Oo. So, ang maganda nga din sa inyo, since self-expression din siya, talagang mai-express nyo talaga yung sarili nyo. So, ang maganda kasi nun, mga sukay natin, kung pangit kasi kapag gumagawa ka ng podcast, tapos hindi naman ikaw yung, parang may iba kang karakter. Ano yung parang panggap. Yung sa, parang sa pagdi-DJ din, sa akin din, parang kung ano ako dito sa radyo, ganun talaga ako sa personal. Akala kasi ng iba, tahimik talaga ako, pero depende naman, alangan namang mag-ingay ako kahit wala akong kausap. Parang ibang usapan naman na yun. Tumatawa ako, wala, ano ba naman yun?
Usually, ano yung mga platform naman? Saang platform kayo nag-share ng inyong mga podcast? Sa platforms, except for now, pinag-usapan pa lang namin yung sa Spotify, but all platforms, social media platforms like YouTube, TikTok, Instagram, you can find us there. Yun. Facebook. Eto naman, kung sakaling, syempre, lumalaki din yung audience nyo. Syempre, hindi maiwasan na merong mga criticism. Meron na ba? So, paano nyo hinahandle or paano nyo ihahandle yung mga criticism ng audience, positive and negative? Well, hindi naman maiwasan yun. Like, expect mo talaga na meron talagang mga negative na na hindi talaga boto sa mga sinasabi na or sa mga pinapanood nila. Pero sa amin parang okay lang naman. We just, pag nakabasa kami, okay. So, either pag may point naman, edi i-take namin na as a advice na lang, parang ganun. They're entitled to their opinion. Wala kami magagawa doon like, entitled sila sa opinion nila. Kasi parang we're not everyone's cup of tea. So, totoo yan. Hindi kami trip ng iba, trip kami ng iba. So, we must learn how to filter out kung ano yung pakikinggan mo at hindi. Kasi once na nakinig ka sa negative side, masisira yung loob mo eh. Mauuga ka, kumbaga. Totoo. For us, for sure, I'm not talking about myself, pero alam ko sa amin, medyo bulletproof kami. So, yeah. Bulletproof. Nothing to lose. Kumanta far away. So, yun, mga suki nating kabisyo. So, paano nyo i-incorporate naman yung listener questions or feedback sa inyong mga podcast episodes? Actually, we do that eh. So, parang pag may mga, kahit yung mga konting suggestions lang, na parang, try mo kaya yung ganitong lighting. Ina-explore din namin. Like, or try mo yung ganitong angle sa camera or something like that. Kung kahit anong sabihin, open kami sa mga suggestions and kahit anong comments nila na nakaka-better. Nakaka-better ha? Sa whole production. So, yun. So, yung mga walang masabing maganda dyan, pag ano talaga. Kahit saan naman. I mean, kahit saan naman, di ba kung hindi naman na maganda yung sasabihin nyo, pwedeng hindi nyo na lang sabihin. Pero kung alam nyo makakatulong at for the betterment naman of the person or for the group, talagang okay lang mag-suggest kung open naman sila. Pero yung iba kasi, di ba, parang super entitled na kung ano-ano na lang yung sinasabi kahit nakakasakit na pa. Pero actually, they can say it naman eh. Kasi may bulletproof nga sila, guys. Kasi may freedom sila eh. Pero, syempre, yung sasabihin nila, lilipad lang sa hangin. Add ko lang doon. When it comes to bad comments or negative comments, ang maganda kasing mentality doon is, yung comments nila na bad comments is not actually a reflection of who you are as people na nagpapakita ng podcast or whatever. It's a reflection of who they are, the commenters. Yun. Tamang-tama yun, mga suki natin. Thank you so much, sir. So, yun nga. So, alam nyo na. Sabi nila, so pwede namin kayo lait-laitin kasi, hindi naman ganun. Chill lang, pero okay lang daw, sabi nila na madami daw. Nilait na lang pala, grabe. Share nyo na rin, para lang. So, ano pa yung mga goals and aspirations nyo siguro for the future ng inyong podcast? Mag-artista. Mag-artista na din wala. Nag-ano rin kami ng mga parang guests ng mga gano'n. Example kung sino mga gustong mag-share ng ng about their experience in life and stuff. So, pag gustong let us know lang. Pwede namang mag-comment or what. PJ daw. Maki-join. Tapos yun. So, welcome naman. Kahit naman. Kahit sino naman gusto maging guest sa podcast namin. Parang yun na rin yung explore namin all the way. Ayun. Knowing people, meeting new people. The ultimate goal talaga is to better ourselves. Yun talaga yung pinaka-goal namin. Pero at the same time, dun sa process na yun, syempre madaming pwedeng mangyari na mga side goals na tinatawag. And at the same time, syempre gusto namin ng mga bigatin na guests. Oo. Of course.
course. Ilang kilos ba? Siguro mga isang kabad. yung bigat talaga, literal, ano? But then we'll get there. Parang hindi naman namin minamadali kasi tiwalang-tiwala kami sa proseso namin. So, di ba solid kayo magkakabarkada since high school? Since high school yung iba, then friends. Ako kasi, ito, matagal ko nang kilala, tapos nakilala ko sila. Just kabatchmate niya yung mga. Ibang circle na nag-clash. Tapos parang lang. Kasi di ba iba pa rin yung usapan kapag magkakakilala kayo, yung alam nyo na yung ng isa't isa, kung paano mag-isip yung isa't isa. Talagang marami kayong mapag-uusapan within the topic, then another topic, then palalim na ng palalim. Deeper na. Oo, yun kasi yung okay dun. Yun talaga yung nagpapahaba ng mga episodes na. Minutes lang tapos bigla mamaya, anong oras na? Parang ganun. Usually, gaano tumatagal yung mga podcast? Gaano katagal tumatagal? We had this one recording session. Supposedly, dapat isang episode lang siya. Umabot ng 5 parts. 5 parts ng episode. Medyo mahaba siya. So, nag-start kami ng around 10 p.m. We finished 5 a.m. Wow. Then natulog na tayo. No? Ay, Wala naman, hindi naman lalasing. Hindi. Pero syempre, pag umabot naman na siguro kayo dun, stop recording na. Stop recording na. I-stop recording, tapos papanoorin kinabukas. Kinabukasan. Hindi nga i-stop. O sige, wag na lang i-stop pag lasing na talaga. Ano panoorin? Kay April Chris, sabi niya naman, the topics are relatable but most of all, sobrang genuine kasi ng podcast ng Men of Culture, how they express and share their thoughts. You can feel na authentic and not scripted. Just shows how strong din yung bond and friendship nila. Oh, diba? Ano naman masasabi niyo nun, guys? Thanks, April. Thank you. So true. Thanks, Ma'am April. Jimola. May single po ba sa kanila? Naghahanap po kasi si Lola. Biglang hindi sila umimik. Basta si ano wala. Ano pong itsura ng lola? Ay, malay nyo, bata-bata ka-edad pala yung lola. Malay mo, lola yung pangalan niya. Lola. Anyways, paki-promote naman yung mga socials ninyo individually tsaka yung Men of Culture na rin. Kung may mga socials na din kayo individual, gusto nyo. Alright, sige, mauna na ako. Social media accounts ko, it's Kev Constantine. Kev Constantine on Instagram, YouTube, Kevin Constantine Official, Facebook, Music Constantine, Spotify, Music Constantine, TikTok, Music Constantine. Nag-iisa lang po yan. Kevin Constantine, search nyo lang po. Nandun ako. And of course, pwede mag-shoutout. Shoutout na rin ako. Medyo may listahan ako dito. Ay, wow, dapat may orasan pala yan. Kasi naalala mo last time na nag-guest ako dito. Yeah. Hindi ko nasabi lahat ng mga shoutout ko. Ayan, sige Dami na po. nagtatampo sila. Shoutout kay ma'am, kay dad, Ariel, Amber, friends, of course, sila Ces, Frances, Kiang, Chris, Bell, Mira, Kyle, Yel, Cindy, Israel, April, Kat, mga Constants, Black Sheep Clothing, Work is Worship, Angry Birds, Mock Listeners, Men of Culture, Kakultura. Oh, di ba? Sakto sa orasan, akala. Ayan, kay Moses. Maraming salamat. Next naman, sir. Sa akin, Promote nyo din socials nyo and... Sa akin, Facebook lang. Search na lang po, Jonard Earn Arca. Parang iisa lang naman ako dito. Yun din. Facebook, Instagram, and TikTok. Jonard Earn Arca. Yun lang po. Kasi sir naman. Thank you. Search na lang name ko na Jason Roquillo sa Facebook. Tapos, social media, gaming. Kung mahilig kayo sa gaming, DJ's channel. Mahanap niya sa YouTube. Thanks. Yun. Next one. Kazler Crane on Facebook, tapos Kazubaz on Instagram. Follow Men of Culture. Shoutout to all my loved ones. Yeah. For me, in all socials, Facebook, TikTok, Instagram, and then YouTube. Carlvin Red, K-A with a K, Carlvin Red. And then shoutout to my family. I love you guys. And then to Joey Reyes. Hello. Yun. Next one, sir. No socials, pero shout out to my gym buddies. Yeah. Stay healthy. Ganon.
Shout out, especially dun sa Men of Culture. Please follow and subscribe and like. And then for the shout out sa Breezy Boys, hope you're doing fine. Kikita tayo soon. For the Spartans, stay healthy and exercise every day. Okay? And for Ses, hi. Ingat ka always. Yun. Shout out po sa Yun. students sa amin. Ayun. So once again, maraming salamat po. Ay, wait. Hindi na tayo nag-fast talk. Gusto niyo bang mag-fast talk? Huwag na. Pwede. Fast talk Anong daw. fast talk yan? Medyo fast talk. Oh. Sino naman? Iba naman. Iba yung upo dito Oo. mga fast talk. Sige. Patry. Sinong gustong sumubok? Patry. Medyo fast talk. Ayan, susubukan ni Sir Patry. Earn po. Sir Ern. Sabi ko sa inyo, I'm not good at names. So, eto na. Medyo fast. Medyo fast lang naman. Kaya di naman super fast. Kaya medyo chill lang. So, kasama natin yung kapatid ni Ma'am Blaze. Sige. Okay. Sige po. Ready na po? Yes. Okay. Eto na tayo sa ating medyo fast talk. Kung gamit ka sa banyo, ano ka? Toothbrush. Araw o gabi? Gabi. Huling kantang nagpaiyak sa'yo? I did it my way. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 10. I did it or I didn't? Mayakap si crush. I did. Ooh, complete the statement. Wala sanang maging sad. From 1 to 10, gaano ka karupok? 10. Bagay. Natatawa ko din sa pagkakasagot niya. Ayun. Bagay na mahirap bitawan. Cellphone. Saan ka huling gumala? Sa Kabjanhe. Pasko o bagong taon? Pasko. Complete the statement. Sana paggising ko, May katabi. ay! Taong huling nagpasaya sa'yo. Family ko. Siomay o siopaw? Siomay. Pinakamasaya mong araw? Birthday ko. I did or I didn't? Umamin sa crush mo through chat? Pwede diretso. I did. Pero hindi chat. Hindi chat. Hindi chat. Personal. Oo. Lucky number mo? 14. 1 to 10. Gaano ka kasaya ngayon? 10. Sexiest part of your body? Face. Bagay na lagi mong nalilimutang dalhin? Puso ko. Short message para sa... Asan na yun? Bakit nawala? Wait, ayun. Short message para sa taong iniwan ka. Andito na ako. Huyo ka ngayon. Huyo ka ngayon. Isang rason kung bakit masaya maging single. Free time. Subject na nagpaiyak sa'yo. Calculus. Past, present o future? Future. Sigaw o bulong? Sigaw. Yes or no, mahal mo pa ba? Hindi. Best way para maka-move on? Self-improvement. Favorite street food? Fishball. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Spaghetti o pansit? Pansit. Favorite holiday? Pasko. Hashtag ng buhay mo ngayon? Hashtag self-improvement. Paboritong bahagi ng bahay? CR. Pera o pag-ibig? Pera. Kung bibigyan ka ng concert ticket, kaninong concert ang nais mo? Concert ko. Yun. Yun. So maraming salamat naman po. And once again, palakpakan naman natin ang Men of Culture virtually. Virtual kayo. Ayun, thank you so much po ulit sa time. Ayan, once again, Men of Culture podcast po, mga suki natin kabisyo. Again, this is Man of Culture. Thank you guys for watching. It really means a lot. Please like, share, and subscribe. And if you have thoughts, comments, and future topics that we can discuss, comment below.